Napag-aralan po natin in chapter 3 that may tatlong "this is how we know" na phrase na ginamit po in our recent study. Halimbawa, kung babalikan po natin ang Kapitulo 3, talatang 16, sa Kapitulo 3, talatang 16, ang sabi po ni Juan, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. And then sa talatang 19, sabi po sa talatang 19, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan. At yung huling paraan or malalaman ay nabanggit po sa talatang 24. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya, at siya'y nananatili rin sa kanila. At malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So mula po sa Kapitulo 3, talatang 16 hanggang sa talatang 24, may tatlong sa ganitong paraan na binabanggit po ni Juan. Una, sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Ang ikalawa, sa ganitong paraan natin malalaman ang katotohanan. At ang ikatlo, sa ganitong paraan natin, alam ho natin na tayo po ay nananatili sa Kanya dahil sa Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Subalit, pagdating po natin sa chapter 4, maaari ho natin tanungin, ano po ba ang nilalaman ng panibagong kabanata na ito? And it is very simple, mga kapatid, to this degree. Pinagpapatuloy po ni Juan ang kanyang continuing thought in chapter 4, verses 1 hanggang 6. Dito ho natin mapag-aaralan kung sino talaga ang puspos ng Espiritu Santo. Dito ho natin malalaman kung sino ang sinugo ng banal na Espiritu. Dito ho natin malalaman kung sumasa atin nga po ang Espiritu ng Diyos base sa anumang doktrina na ating tanggapin. At dito ho natin malalaman kung tayo po ay nasa espiritu ng katotohanan o espiritu ng kamalian. So, the question is, ano po ang layunin ni Juan kung bakit po niya naisulat ang next chapter? Is because of the fact may mga false teachers na nagsasabi sila ang isinugo ng banal na espiritu. Sila ang isinugo ng banal na Espiritu. Ngayon sa ating kultura at mundo po, kung titignan po natin, halos marami tao ang nagsasabi, sila po ay Kristiyano. At madalas din po natin napapakinggan sa radyo, sa television, sa YouTube, that sila po ay isinugo ng Diyos. At marami din po tayo napapakinggan yung mga ganitong klaseng salita, nangusap sa akin ang banal na Espiritu. Binulong sa akin ng Espiritu Santo ang ganito. Sinabi sa akin ng Espiritu Santo. Ito ang pinapagawa sa akin ng Espiritu Santo. Pero ang katanungan po dito, mga kapatid, is this. Paano natin matitiyak na ang Espiritu ng Diyos ang nangusap sa atin? Pangalawa, paano natin malalaman na ang isang mangangaral ay isinugo talaga ng Espiritu Santo? At paano ho natin malalaman sa ating buhay na sumasa atin ang banal na Espiritu? At ang sagot ho dito ay nakasentro sa ating pagkaintindi sa Panginoong Hesukristo, sa Kanyang persona at sa Kanyang mga gawa. Dahil ang trabaho po ng Espiritu Santo ay maipresenta ho sa atin bilang mga Kristiyano kung sino talaga si Jesus. Maibigay po sa atin ang tamang larawan patungkol po kay Jesus. Maibigay sa atin ang tamang doktrina patungkol kay Jesus. Sapagkat marami po mga mangangaral at marami nagsasabi na sila'y Kristiyano, meron silang sariling portrayal of Jesus pero malayo sa description ng Biblia. Halimbawa, may nangangaral, si Jesus ay pag-ibig lang. Pero hindi nila ipinipresenta na si Jesus ay hukom din. Meron naman, si Jesus ay pag-ibig lang. Pero hindi nila ipinipresenta
that sa kanyang ikalawang pagbabalik, si Kristo ang papatay sa lahat ng mga hindi mananampalataya. Marami din nagtuturo, si Kristo po ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Kaya kapag tayo ho ay lagi nananalangin, bibigyan niya lagi tayo ng mga pagpapala sa pinansyal. Pero hindi nila ipinipresenta yung sinasabi po ng Biblia, sinusunod lamang ni Jesus ang kalooban ng Ama at hindi yung kalooban ho natin. So dito ho, nakikita po natin, iba-iba ang pananaw ng tao patungkol kay Jesus. Meron naman naniniwala na si Jesus ay maunawain. That kahit na gawin mo na yung gusto mong gawin, kahit hindi ito nakakalugod sa Diyos, mauunawaan tayo ni Jesus. Pero yun po ba ang itinuturo ng Biblia? May Jesus ang mga Muslim. Hanggang propeta lang siya. May Jesus ang mga Jehovah Witness. Siya ay isang nilalang lamang ni Yahweh or Jehovah. Meron naman para sa mga iglesia ni Kristo. Tao lang siya, hanggang dun lang. Pero ano po ba ang itinuturo ng banal na Espiritu mula sa banal na kasulatan? So dito ho natin makikita, simulan po natin dito sa talatang 1. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, dear friends, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. May dalawang utos si Juan dito. Number 1, do not believe. And number 2, test. Huwag mong paniniwalaan ang bawat espiritu. That's 1. And number 2, subukin muna ninyo maigi kung sila nga ay nagmula sa Diyos. Sa ating panahon, ang tao po ay nadadala sa maraming dahilan. Nadadala po sila sa mga katuruan ng mga false teachers sa mga ganitong klaseng halimbawa. Mahusay mangaral. Maraming alam sa Biblia. Magaling makipagdebate. Very charismatic magsalita. Masyadong mabait. Nakakatawa siya sa pulpito. Sa mga elementong ito ang madalas na nagiging dahilan kung bakit po ang iglesia ay lumalaki. Hindi sila lumalaki dahil sa takot sa Diyos. Hindi lumalaki dahil may respeto sa Diyos. Lumalaki dahil masaya ang mga gawain sa church na walang kinalaman sa Biblia. Ang tao po ay dumadalo sa church for many reasons. Maraming pagkain. Mababait ang mga tao. Very welcoming ang mga tao. Maraming mga programs and entertainment. Pero pagdating sa Biblia, hindi sila interesado. Kapag inalis mo lahat ng entertainment sa church, tanggalin mo lahat ng programa, tanggalin mo lahat ng mga laro, tanggalin mo lahat ng bagay na sa loob ng iglesia, itira mo lang ang Biblia, diyan magkakaalaman kung sino talaga ang mga Kristiyano. Dahil hindi sinabi ni Kristo, my sheep hear my entertainment. Hindi sinabi ni Kristo, my sheep hear my food. Hindi sinabi ni Kristo, my sheep hear my friends na masaya kasama. Sabi ng Biblia, my sheep hear my voice. And I know them. And they follow me. Diyan magkakaalaman. Marami na kasama si Jesucristo na mga tao na sumasama lang sa Kanya para lang sa mga maling motibo at paraan. Halimbawa, kapag binasa niyo po in your own time, ang aklat ng John chapter 6, marami mga tao na sumusunod kay Kristo, hindi dahil sa Kanya salita, kundi dahil sa mga himala na ginagawa Niya na nagbibigay po ng kapusugan sa kanilang matiyan. Pero nung hinarap sila ni Kristo, kilala ko kayo. Iba ang iyong motibo. Hindi kayo nananatili dito dahil sa aking mga salita. Sumusunod lang kayo dito dahil nga napupuno ng pagkain ang iyong mga tiyan. At dahil po napakasakit mangaral si Jesus. At sabi po sa John 6, marami na sumunod sa Kanya ay biglang tumalikod.
at hindi na nagpatuloy. So paano ho natin malalaman kung sino po talaga ang totoo? Paano ho natin malalaman na sumasa atin ang banal na Espiritu? Ang salita lamang ng Diyos ang kanilang hinahabol. Kaya sabi po ni Apostol Pedro nung siya po ay hinarap ni Kristo, kayo rin ba iiwanan niyo ako? Sabi ni Pedro, saan po ho kami pupunta, Panginoon? O saan po kami pupunta, Jesus? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan at nasa inyo din ang mga salita na nagbibigay buhay. So hindi po niya sinabi, nasa inyo ang pagkain, Panginoon. Nasa inyo ang magagandang building at programa sa church. Nasa sa inyo ang mga maluwag na mga patakaran sa iglesia. Pero sabi niya, you have the words of life. The words of life. Now, sa ASND, hindi po niya binabanggit yung salitang spirits as often dahil nga po, isinummarize na po ng translation ng ASND yung ibig sabihin po nito. So nais ko po maipakita ho sa atin kung paano po i-emphasize ni Juan yung salitang espiritu, pero dito sa mas literal na salin sa Tagalog. Babasahin ko po ang Biblia translation ng Tagalog. Sabi po sa talatang 1, babasahin ko po sa talatang 6, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi iyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Verse 3, at ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo. At pagdating po sa talatang 6, dito'y nating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. So dito po natin nakikita mga kapatid that yung phrase, ang bawat espiritu, is used more than 5 times in 1 John chapter 4, verses 1 to 6. Now, tuwing ang may author ng bawat aklat ng Biblia ay nagbabanggit po ng isang phrase more than once, meron po sila nais itumbok ho dito. Dahil nabanggit po kanina sa talatang 1, ang bawat espiritu, ang mga espiritu. Verse 2, ang bawat espiritong. Verse 3, ang bawat espiritong, ang espiritu. And then verse 6, ang espiritu at ang espiritu. Dahil ang salitang espiritu ay madalas na binabanggit po ni Juan mula sa chapter 4 verse 1 hanggang 6, meron po siyang gustong itumbok at ito po yon. Hindi lahat na nagsasabi na sila'y Kristiyano, hindi lahat na nagtuturo, hindi lahat na nangangaral, hindi lahat ng mga mahuhusay na magbigkas ng mga talata sa Biblia ay sugo ng banal na espiritu. So ang buod of verses 1 to 6 is referring to discernment. Magkaroon ng discernment ang iglesia. Paano po ba nakukuha ang discernment? Well, bago po natin alamin kung paano po nakukuha ang discernment, maaari ho natin tanungin ano po bang ibig sabihin ng salitang discernment? What is discernment? Minsan nakakarinig tayo, alam mo, nadi-discern ko sa taong ito, hindi siya nag-iikapo. Meron naman, nadi-discern ko sa taong ito, may sama ng loob. Pero yung pala, gano'n na talaga ang kanyang itsura o mukha. Akala lang may galit, pero hindi naman pala. May mga discernment na ang basihan ay sa panlabas lang. Yan yung discernment na ginagamit ng mga Pariseo. Mahilig po sila tumingin sa panlabas, pero hindi nila nakikita yung nasa loob. Si Kristo, ang kanyang discernment ay sa dalawang bagay. Siya po ay nagdi-discern sa kapangyarihan ng banal na Espiritu nung basahin po niya kung ano na sa isip at puso ng bawat tao. At ang ikalawang klaseng discernment na tinuturo po ng Biblia ay hindi lang po sa gabay po ng Espiritu, kundi kung ano yung nakasaad sa salita
ng Diyos. So paano ho natin makukuha ang discernment? Number 1, you need the Holy Spirit. Number 2, you need to know the Bible. Kung tamad po tayong mag-aral ng Biblia, wala po tayong discernment. Kung hindi po natin sisiyasatin ang salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng discernment. Ang discernment is another way of saying to know, to examine, to approve, to come to a conclusion, to come to an understanding. Yun ang ibig sabihin po ng discernment. To able to analyze ang isang bagay. Hindi natin pwede gamitin ang ating mga utak as the only means of discernment. Kailangan po natin gamitin ang salita ng Diyos. Halimbawa, sabi po dito sa talatang 1, bakit po natin kailangan na subukin ang bawat mga ngaral? Dahil sabi po niya sa talatang 1, sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Ang church that does not care about doctrine ay isang iglesia na madali madaya. Kapag walang Biblia, walang doktrina, hindi natin ina-unpack ang bawat bersikulo sa salita ng Diyos, diyan po apasok ang mga maling katuruan, maling pananaw, maling interpretation. Halimbawa, pinag-usapan po namin several Sundays ago, yung madalas na ginagamit po na teksto, by His stripes, we are healed. So anong ibig sabihin nun? That means, hindi kalooban ng Diyos kahit kailan na ikaw ay magkasakit. Bakit po? By His stripes, we are healed. Pero kapag binasa po ang buong Isaiah 53, kapag binasa po ang unang Pedro 2 maigi, wala po ito kinalaman sa physical healing. Ang ibig sabihin po ng Biblia, by His stripes we are healed, is referring to the eternal life of Christ na ibibigay niya sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus bilang healing sa mga nagkasala sa kanya. Na sa madaling salita, by His stripes we are healed means patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin noon. Wala yung kinalaman contextually, exegetically, sa pagpapagaling sa mga Kristiyano sa laman all the time. And we know this for a reason dahil si Pablo, may tinik siya sa laman. Si Timoteo nagkasakit sa kanyang tiyan. Kaya siya inalok ni Pablo, uminom ka ng kokonting alak para sa iyong sikmura. So hindi natin pwede i-gate yung ganong klaseng interpretation ng ibig sabihin, by His stripes you are healed. Ang ibig sabihin niyan, physical healing. Kaya nga po natin hinihimay-himay, verse by verse, ang Biblia, dahil yun ang purpose po ng iglesia is to understand kung bakit po ito sinabi. So ngayon, maraming mga bulaang propeta ang nangalat sa mundo. Now, sa ating bagong tipan, hindi panibagong, or we could say, it's not a new thing that magkaroon po ng mga false prophets. Kahit sa lumang tipan, marami na po sila nakakaharap ng mga false prophets in the Old Testament. Ang ibig sabihin po ng prophet is someone who in the name of God ay naghahatid ng mensahe. Yun ang ibig sabihin po ng salita o terminong propeta. Someone who gives a message sa pangalan ni Yahweh. Ngayon, kung babasahin po natin ang Jeremias, Kapitulo 14, ito po yung mga naging, we could say, kaharap ng mga propeta noon when it comes to the message of God. Jeremiah 14, talatang 14. Jeremias 14, talatang 14. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Sabi po sa Jeremiah 14, verse 14, sumagot ang Panginoon, ang mga propetang iyan ay nanghuhula ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo at hindi ako nagsalita sa kanila.
Hindi galing sa akin ang mga pangitaing sinasabi nila sa inyo. Walang kabuluhan ang mga katang-isip lang ang mga inihuhula nila. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabing, parurusahan ko ang mga sinungaling na propeta iyan. Nagsasalita sila sa pangalan ko kahit hindi ko sila sinugo. Sinabi nilang walang darating na digmaan o taggutom sa bansang ito, pero sa digmaan at taggutom sila mapapahamak. So ito po ay nagtuturo sa atin, may mga propeta noon sa panahon po ni Jeremias, nililin lang po nila yung mga tao sa ganitong paraan. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Pero dahil po ang Diyos ay tapat, He raises up prophets para lang itutol yung mga ganyang klaseng mga maling aral. So ano po ang gamit ng mga propeta na bulaan? Sabi po ng Jeremias, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos na ang Diyos daw ang nagsugo sa kanila upang ihatid ang ganitong klaseng mensahe. They use the name of God. Sabi po sa 10 utos, huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So ngayon mananagot ang mga ganitong klaseng tao. Pangalawa, pagdating po sa bagong tipan, Mateo Kapitulo 7, basahin po natin. Mateo Kapitulo 7. Mateo 7. Simulan po natin dito sa talatang 15. Mateo 7, talatang 15. Tignan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon. Mateo 7, talatang 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Dumalapit sila sa inyo na parang mga maamon tupa, pero ang totoo tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Now, ano po yung nilalarawan ng masamang puno, masamang bunga? Ano po nilalarawan yan? Doktrina. Doktrina. A false prophet is only a false prophet by the false message he proclaims. So kapag ang mensahe ng isang mangangaral ay hindi tumutugma sa mensahe na pinapangaraw ni Jesus, automatically, if he is preaching a false gospel, he is a false prophet. Ito rin ang naging kaharap nila Pedro. Basahin po natin ang 2 Pedro, Kapitulo 2. 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. 2 Peter, chapter 2, beginning at verse 1. 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Ngunit, nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. So dito, malinaw, nagkakatugma all throughout the Bible. Sa panahon ni Jeremias, may mga false prophet. Sa panahon po ni Kristo, may mga false prophet. Sa panahon po ni Juan, may mga false prophet. Sa panahon po ni Pedro, may mga false prophets. Pero ang tanong ho dito, saan sila manggagaling? Well, we could say, false teachings is always from outside, subalit, yung false teachings na nagmumula kay Satanas from the outside, ay minsan nakapasok sa loob ng church at yung mga naghahatid na maling aral ay minsan hindi nagagaling sa labas, kundi mismo sa loob.
Kaya basahin po natin ang aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20. Gawa, Kapitulo 20. Ito ang dahilan kung bakit umiiyak si Pablo nung siya po ay napunta sa Efeso. Gawa, Kapitulo 20, talatang 26. Ito ang dahilan kung bakit umiiyak si Pablo. Acts chapter 20, verse 26. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung meron sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos sa kanyang tinubos pamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa iyong grupo. In English, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. So saan po nanggagaling ang mga false teachings? It comes from within dahil nakapasok na ang mga maling aral. Kaya napaka-importante yung confession. Bilang iglesia, may confession po tayo. Ang ating pinanghahawakan na body of truth ay yung tinatawag na London Baptist Confession. Bakit po? Because this is what people do not think about when it comes to long term. Hindi importante ang paniniwala sa iglesia dahil it's too full of creeds. It's too much doctrine. Pero ang totoo mga kapatid, napaka-importante ang doktrina sa iglesia at meron po tayong pinanghahawakan na paniniwala dahil what is going to happen to the church 50 years from now kung wala tayong paniniwala? Kung titignan niyo po si Joel Osteen, bago po nangaral si Joel Osteen, ang kanyang ama ay si John Osteen. Kung papakinggan niyo po ang kanyang ama na si John Osteen, nangangaral po siya ng kasalanan. Nangangaral po siya about the power of the Holy Spirit. Nangangaral po siya about heaven and hell. Pero nung dumating si Joel Osteen, ano nangyari? Hindi naingatan ang paniniwala. But what about Charles Stanley? Charles Stanley, nangangaral po siya about sin. Nangangaral po siya about the gospel. Nangangaral po siya about heaven and hell. Pero dahil ang kanyang anak na si Andy Stanley, hindi iningatan ng ebanghelyo, siya mismo ngayon ang nagtuturo sa iglesia, hindi dapat natin paniwalaan ang lumang tipan. Hindi naingatan ang doktrina. So bakit meron po tayo paniniwala? Because ang doctrine and creeds go beyond our generation. Kung tayo po ngayon sa kalooban at biyaya ng Diyos nangangarap po ng katotohanan dahil po sa Kanya, what about the next generation na magpapatuloy ng ministeryong ito? Kaya meron po tayong pundasyon ng paniniwala. Dahil kung sino man ang susunod na mangangaral sa pulpitong ito, hindi sana sila lalayo sa ating pinanghahawakan na katotohanan na nakasaad sa Biblia. Kaya naniniwala po tayo na si Jesus ay Diyos. Naniniwala po tayo that the Bible, all 66 books, is inspired by God. Kaya ho natin itinuturo po ito sa church para maituro nila sa kanilang mga anak, sa mga tao na papasok upang maprotektahan ang ministeryo ng Panginoon for the next generations to come. Pero kapag ang iglesia, wala silang pakialam sa doktrina, nakapasok na ang kaaway. Kaya makikita ho natin iba-iba po ang katuruan. Dito ho natin makikita wala sa kaayusan ang sistema sa church. Ano-ano na lang ang nilalagay sa loob ng church is because hindi naingatan ang doktrina. So ngayon, dahil marami po mga bulaang guro at propeta na nangalat po sa mundo, sabi po ni Juan dito, kung babalikan po natin ang 1 John chapter 4 verse 2, paano ho natin malalaman
kung sino talaga ang mga sinugo ng Diyos. Verse 2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. O sa ibang salin, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag ni si Jesucristo ay naparito sa laman, ay sa Diyos. Now, sa lahat na pwede banggitin ni Juan, bakit niya sinabi ho ito? Why did he just say, yung mga ibang doktrina tulad ng, dito natin malalaman na ito'y sinugo ng Diyos. Pinaniniwalaan niya ang banal na Trinidad. O pinaniniwalaan niya na si Kristo ay muling nabuhay. O si Kristo po ay namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Bakit very specific si Juan dito? Ang sino man kumikilala na si Jesucristo'y naging tao, sinugo siya ng Diyos. Bakit very specific? Dahil yung mga false teachers na nakapasok po in this church, sinasabi nila, we have the Holy Spirit. Pero si Jesus, hindi siya nagkatawang tao. We have the Holy Spirit, pero si Jesus ay hindi Diyos. We have the Holy Spirit, pero si Jesus, He only appeared to come human, pero hindi siya talaga nagkatawang tao. Kaya nga ito ang sinabi ni Juan sa chapter 5. Basahin po natin ang Kapitulo 5, talatang 6. Kapitulo 5, talatang 6. Si Jesus na naparito sa mundo ang napatunayang anak ng Diyos pamagitan ng tubig nang magpagbautismo siya at sa pamagitan ng dugo nang mamatay siya, hindi lang sa tubig kundi sa pamagitan din ng dugo. At ang mga bagay na ito'y pinatotohanan din sa atin ng banal na Espiritu dahil ang Espiritu ay katotohanan. Kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang banal na Espiritu, ang tubig nang magpabautismo siya, at ang dugo nang mamatay siya, at ang tatlong ito'y nagkakaisa. Now, there are three things na binabanggit po ni Juan. Paano ho natin mapapatunayan na si Kristo po ay nagkatawang tao? Sa pamagitan ng dugo, sa pamagitan ng tubig, at sa patotoo ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po ng dugo is this: kung si Jesus ay hindi nagkatawang tao, well, that would mean ang Espiritu ay hindi pwede magkaroon ng dugo kung siya'y ipapako at mamamatay sa krus. At kung si Kristo ay hindi nagkatawang tao, hindi mo mababautismuhan sa tubig ang isang Espiritu. And number 3, alam natin nagkatawang tao si Jesus dahil ang Diyos Espiritu Santo mismo ang nagsabi. So you don't need any proof for that. Kung nagpapatotoo na ang Diyos, kailangan tanggapin. Now, it's very interesting mga kapatid dahil gaano po ba ka-importante yung doktrina of incarnation? Kapag sinabi po yung salitang incarnation, this is another way of saying, became flesh. Dito ho natin nakukuha mula sa Latin word na carne, which means meat, flesh. Tapos kapag nilagyan mo pa ng prefix of in, na may kasunog carnation, that means came in the flesh. Nagkatawang tao. Bakit napaka-importante po na maging tama ang ating interpretation of Jesus nung siya'y nagkatawang tao? Dahil ang isang maling pananaw patungkol sa persona ni Jesus ay ibang Kristo na ho yun. At kapag ibang Kristo ang ating pinaniwalaan, ito ay isang Kristo na hindi makapagliligtas ng ating kaluluwa. In the early church, nagkaroon po na matinding debate, especially in the 4th century. May isang kapulungan na kung tawagin the Council of Nicaea. Ito po ay naganap in the year 325 AD. At ang emperador po ng panahon na ito was Emperor Constantine.
Ayon po sa mga historian, si Emperor Constantine, siya po yung kauna-unahang emperador ng Roma na naging Kristiyano daw, according to historians. At dahil po dito, may nangalat po isang doktrina na nagmula sa isang lalaki by the name of Arius. Si Arius, siya ang, we could say, founder ng gaytong klaseng doktrina na sumasalungat sa persona ni Jesus na ngayon tinatanggap ng mga Jehovah Witness. Sa pananaw po ni Arius, sabi po niya, si Jesus ay hindi Diyos, nilikha lamang siya ng Diyos. And then, dumating yung mga ibang Kristiyano na taga-Alexandria na nakipagdebate kay Arius sa sinabi nila, hindi, si Jesus ay Diyos. Pero ang ginigit po ni Arius is this, no, the reason why tinawag si Jesus Son of God, daw kahawig lang niya ang Diyos pero hindi siya Diyos. Kaya ang ginamit po nila na salitang wikang Griego sa panahon po na yon para kay Arius, homoousios or homoiousios. Homoiousios, which means si Kristo kahawig lang niya ang Diyos pero hindi siya Diyos. Pero ang ginigit po ng mga Kristiyano, taga-Alexandria, was this. Hindi homoiousios si Kristo, homoousios si Kristo. At ang ibig sabihin po ng homoousios, kauri niya ang Diyos. He is the same as God. From the word homo, dito natin nakukuha yung homo for homosexual. Where the same ang ibig sabihin po ng homo. Pero ang ginigit po ng mga Kristiyano from Alexandria, si Jesus ay homoousia. Hindi siya homoi, kundi homoousia. Siya ay katulad ng Diyos, kauri ng Diyos. Siya ay Diyos. Kung ano ang Diyos, ganoon din siya. And at the end of the debate, at the Council of Nicaea, pinalayas sila Arius at yung mga tinatawag na kanyang grupo, the Arians. Sa ating panahon ngayon, yung doktrina ng mga Arians, yan ang pinangahawakan ng mga Jehovah Witness. Si Kristo ay espesyal na nilalang ng Diyos. Hindi siya Diyos, espesyal na creature ng Diyos. Pero sa Biblia, makikita ho natin kung gaano po kaimportante na maitumbok ng mga may akda ng bagong tipan yung pagiging tao ni Kristo Jesus. Halimbawa, kung titignan po natin sa chapter 1, verse 2, tignan niyo po dito sa unang Juan 1, talatang 1 hanggang 2. Gaano po ba kaimportante ang pagkakatawan tao ni Jesus? Unang Juan 1 hanggang 2. Ito po sinasabi, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya, na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita't napagmasdan ng aming sariling mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulay ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinatotohanan at ipinapayag namin siya sa inyo, na sa simula't simula pa ay kasama na niya ang Ama at nagpakita sa amin. So dito, ang ipinapahiwatig po dito na napagmasdan, nahawakan, nakita namin, ay nagpapatunay, nagkatawan tao si Jesus. And then, sa John chapter 1, kung babasahin po natin, John chapter 1, talatang 14, dahil si John din po ang may akda nito, siya rin po ay nagbibigay ng ebidensya, nagkatawan tao po talaga si Jesus. John chapter 1 verse 14. Sabi po dito sa Juan 1:14, nagkatawan tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Nagkatawan tao ang salita. The Word became flesh
Then, in chapter 20 ng book of John, John chapter 20, talatang 27, Juan kapitulo 20, talatang 27. Tignan niyo po yung ginawa niya kay Tomas. John 20 verse 27. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tignan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Bakit po pinahawak ni Jesus gamit po ang kamay ni Tomas at daliri sa kanyang tagiliran? Para mapatunayan that he physically rose from the dead. Dahil nung una nagpakita po si Jesus sa mga alagad, nagulat ho sila eh. Sabi po ni Jesus sa kanila, hindi ito espiritu, sapagkat ang espiritu walang dugo at buto at laman. This is an actual resurrected physical body. And then, in Romans chapter 1, pati si Pablo, pinapatunayan po niya ang, we could say, incarnation ni Jesus. Roma kapitulo 1, Romans chapter 1, talatang 1. Roma 1, talatang 1. Look what it says. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Hesukristo, sa kanyang pagkatao. Isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu na patunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siyang nabuhay mula sa mga patay. And then sa aklat ng Pilipos, kung ating po babasahin, Pilipos kapitulo 2, talatang 6, Philippians chapter 2, verse 6. Napaka-importante ho ito mga kapatid dahil kung kayo ay tatanungin ng mga tao, saan natin mababasa sa Biblia na nagkatawang tao si Jesus? Ito po yung mga talata. Pilipos 2.6. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So napakalinaw, naging tao, naging tao. Kolosas, kapitulo 2, basahin po natin. Kolosas, kapitulo 2, talata 9. Colossians, chapter 2, verse 9. Sabi po dito, kaya, huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. So ano po yung bodily form na tinutukoy po dito? Sa pagiging tao ni Jesus, nananahan po ang buong kapangyarihan ng pagka-Diyos sa kanyang katawan. And lastly, ito ang paniniwala ng sinuunang iglesia. Unang Timoteo 3, talatang 16. Unang Timoteo, kapitulo 3, talatang 16. 1 Timothy, chapter 3, talatang 16. Sabi po ng Biblia in 1 Timothy 3, verse 16, tunay na napakahiwaga na mga katotohanan ng ating reliyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. In English, He appeared in the flesh.
So base po sa buong patotoo ng bagong tipan at pati na rin po ng lumang tipan, napakalinaw that ang trabaho po ng banal na Espiritu ay maipresenta si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Pero yung mga nagtuturo na nakapasok po in the church, sinasabi nila, nangusap sa akin ang banal na Espiritu, sumasa amin ang banal na Espiritu, at ito ang pinapahatid ng banal na Espiritu. Si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Pero napakalinaw, si Pablo, si Juan, si Pedro, marami sa kanila ang nagpapahiwatig sa atin. Si Kristo ay nagkatawang tao. Now here's another interesting thing. Sa mga nagsasabi, si Jesus ay tao lang, ito ang pwede po natin ibato sa kanila in a loving way. Dahil madalas na binabagit po ng Biblia, si Jesus ay naging tao. Ang tanong ho dito, kung sinasabi ng Biblia siya ay naging tao, ano po siya bago siya naging tao? That's one question that you have to ask them. Malinaw He became flesh. So if He is not human, or if He's not God, sabi niyo nga, He's not God, ano siya bago siya'y nagkatawang tao? Hindi siya pwede maging anghel. Dahil lumuluhod ang mga anghel sa Kanya. Hindi rin siya pwede maging demonyo dahil natatakot si Satanas at ang mga demonyo sa Kanya. This can only mean one thing. Kung si Tomas mismo ang nagsabi, My Lord and my God. Kung sinasabi ni Juan, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung sinasabi po ni Pablo sa aklat ng Tito, as we await our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. At kung ang libo-libo mga anghel sa langit ay lumuluhod sa Kanya, dakila ka, kordero ng Diyos. To you be the glory and power forever and ever. Anong ibig sabihin nun? Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Ngayon, alam ho natin kung sino ang sinugo ng banal na Espiritu. Those who preach that Jesus is God in the flesh. They preach the gospel. Dahil kapag tinanggal mo ang pagka-Diyos ni Kristo, wala na ang ebanghelyo. The reason why it's called the gospel, dahil ang Diyos na ang gumawa ng paraan para sa kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang pagiging tao. He became flesh. Pero ano po ang tawag sa mga taong hindi naniniwala sa ganito? Basahin ko po sa inyo sa talatang 3. At ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus na nagkatawang tao ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na iyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. So that means may dalawang klaseng Antikristo. May Antikristo na parating. Hindi ho natin siya kilala, hindi natin alam kung ano kanyang itsura, pero sabi ng Biblia, may parating na aktwal na Antikristo. Pero, yung espiritu ng Antikristo ay kumikilos na noon pa. At hanggang ngayon ay kumikilos pa. Lahat ng reliyon na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at siya lang ang daan, at siya ang ikatlong persona ng banal na Trinidad, ay mga Antikristo ang tawag doon. Ang anumang reliyon o pangangaral na inaalis ang pagka-Diyos ni Kristo, mga Antikristo po ang tawag doon. Kahit nga po mga kapatid, in the 19th and 20th century, kahit ang mga eskolar ay nadaya, may mga katuruan na kung tawagin the kenotic theory. At ang ibig sabihin po ng doktrina, the kenotic theory is this. Si Jesus ay nagkatawang tao, subalit sa kanyang pagiging tao, inalis niya ang kanyang pagiging Diyos. O tinanggal niya ang kanyang pagiging Diyos. Pero kapag binasa maigi ang Biblia, ang nakalagay po doon, hindi nawala sa kanya ang pagiging Diyos. Dahil ang Diyos is immutable, which means hindi siya nagbabago. Sabi ng lumang tipan, I am God and I change not. Which means sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang kalikasan na pagiging Diyos,
Hindi pwede mawala yun. Pero nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya inalis ang kanyang pagiging Diyos, kundi idinagdag niya sa kanyang pagiging Diyos ang katawan ng tao. Kaya may mga bagay na makikita po tayo sa Biblia, tulad po nito, sa Mateo 24, talatang 36. Ang araw at ang oras, walang nakakaalam. Hindi alam ng mga anghel, hindi rin alam ng anak, kundi ang Diyos Ama lang. Kaya ang tutol ng mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, you see, kahit yung pagbabalik ni Jesus, hindi niya alam. Pero ang totoo po niyan, nagsasalita po siya nung siya'y nagkatawang tao. May mga bagay sa kanya pagiging tao na hindi po niya ginamit bilang Diyos para lang maipresenta sa Ama na siya'y isang alipin ni Yahweh. Pero makakasiguro po tayo ngayon, mga kapatid, sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, alam niya kung kailan siya babalik. Dahil naibalik na ang lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan sa ating Panginoon. So lahat ng mga reliyon na nangangaraw na si Jesus ay hindi Diyos, ang banal na Trinidad ay hindi totoo, at hindi nangangaraw ng totoong ebanghelyo ay mga antikristo ang tawag doon. Verse 4 ng unang Juan 4, sabi po dito, sa chapter 4, verse 4, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Sa English, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Now, madalas po natin ito nagagamit sa ganitong paraan. Dumaranas po ako ng temptation, pero nalampasan ko ang aking temptation, because greater is He who is in me than he who is in the world. Or, may pangangailangan ako sa pinansyal, pero dahil pinagpala po ako ng Diyos, ito ang dahilan. Greater is He who is in me than he who is in the world. Pero hindi yun ang rason kung bakit ginamit ni Juan ito. Ang rason kung bakit ginamit niya ang salitang, greater is He who is in us than he who is in the world, ay dahil po sa ganitong paraan. Number 1, sino po ba ang nasa mundo? Si Satanas. Sino po ba ang mga sugo ni Satanas? Yung mga nangangaral na antikristo. Ano ang kanilang mensahe na hinahatid sa iglesia? Si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay hindi nagkatawang tao. So ngayon, sa gaytong paraan natin, malalaman na napagtagumpayan natin ang kaaway sa labas. Hindi natin tinatanggap ang maling aral. So kung tinatanggap po natin si Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, ang Ebanghelyo, ang mensahe ng Panginoon na nakapagbibigay ng kaligtasan, that means sumasa atin ang banal na Espiritu na mas higit kaysa kay Satanas na nasa mundo. So, hindi man po tayo kasing laki ng mga ibang churches universally, pero kung tinatanggap natin ang Ebanghelyo ayon sa Biblia, greater is He who is in us than he who is in the world. Now here's another question. Bakit nga po ba maraming tao nakikinig sa maling aral? Alam natin na mali ang aral na kanilang pinapakinggan, pero dumadami sila. Bakit ganon? Minsan naitanong ho natin yun eh. Pastor, bakit ganon? Kung sino pa yung mga malalaang doktrina, lalo pa dumadami. Bakit ganon? Hindi na nga maayos ang pagkabigas ng Biblia. Hindi na nga maayos ang kanilang pag-exegete ng Biblia. Pero dumadami pa rin sila. Bakit ganon? Recently, may napanood po kami ni Brother Edward, at maari napanood nyo rin ho ito on Facebook or Instagram. Sa isang church service, nagsuot ng costume ang pastor at members
bilang mga referee and football players, at ang ginamit po nila na football on the church platform para sipain ay ang Biblia. And yet, dumadami sila. Bakit po ganon? Ang sagot ay nasa talatang 5. Verse 5. Itong mga huwad at sinungaling na propeta'y makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Yun ang dahilan. Bakit ang mga makamundo doktrina ay nakakahikayat ng maraming tao? Dahil ang mga taong makamundo ay makikinig lamang sa doktrina ng makamundo. Mangaral ka ng kadiliman, ang makukuha mo ay yung mga taong namumuhay sa kadiliman. Mangaral ka sa pamagitan ng laman, ang lalapit sa inyo ay yung mga taong may nais sa laman. Pero subukan mo mangaral ng purong-puro salita ng Diyos. Ang lalapit lang ay yung mga tupa ng Diyos. Yan ang binabanggit po ng Biblia, madalas. Yan nga ang ating sinasabi ng ating Panginoon. Halimbawa, sa John chapter 8, basahin po natin, Juan kapitulo 8. Bago po nagkaroon ng 1 John, ito na po ang sinabi ni Juan sa Juan 8:23. Juan 8, talatang 23. John 8 verse 23. Sabi po dito sa Juan 8:23, sinabi ni Jesus sa kanila, kayo'y makamundo at ako'y makalangit. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Mga kapatid, masakit mangaral si Jesus. Kaya yung katwiran na kailangan himay-himay lang. Kailangan dahan-dahan lang. Tignan mo nga si Jesus, kayo'y mga makamundok at kung hindi kayo maniniwala sa akin, mahuhulog kayo sa impyerno. Yung po ba ay dahan-dahan? Hindi ho. Dahil alam niya, ang mga ito ay matitigas ang ulo. Kaya pinukpok na ni Kristo sa kanilang mga ulo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, Kapitulo 15, talatang 19. Kapitulo 15, talatang 19. John 15, verse 19. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila. Kung pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napopoot sila sa inyo. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Mga kapatid, huwag kayo sana magagalit kay pastor, pero this is the truth. Kung tayo po ay namumuhay tulad ng mundo, hindi na nakapagtataka kung bakit mahal tayo ng mundo. He that is of the world will be loved by the world. Kaya kung we do what the world does, mamahalin tayo. There's no conflict. Kung makikinig po tayo sa kanilang aral, there will be no conflict. At bilang isang kapatid na nagmamahal sa inyo mga kapatid, iwasan nyo ho na umattend sa mga concerts, iwasan nyo po na pakinggan ang mga music na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Why? You do not belong to the world. Yun ang sabi po ni Jesus. That's Jesus who's saying that. You are not of the world anymore. That's gone. You're done. Your relationship with the world is done. Why do you keep going there? Pagdating sa church, walang gustong umattend. Pagdating sa Neo concert, maraming uma-attend. Pagdating sa Bible study, walang gustong umattend. Pagdating sa Taylor Swift concert, maraming uma-attend.
Pagdating sa pag-aaral salita, hindi ginaganahan. Pero pagdating sa mga concert nila Usher, pagdating sa mga concert ng mga makamundong tao, marami dumadalo. Bakit po? The world will love its own. Tayo po ba mga kapatid, nadadala ng kamunduhan? Kung tayo po ay nadadala pa rin sa mga ganung bagay, ang sabi ng Biblia, we must repent. Magpakumbaba ho sa Kanya. Huwag mo sayangin ang oras at pera mo sa mga walang kwentang bagay na walang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Pastor, ang ganda pakinggan. Ano yung mensahe na hinahatid? Mensahe na muling pagkabuhay at pagpako ni Kristo sa krus? Anong mensahe ang hinahatid nila? We are not to be like the world, mga kapatid. Pastor, ang ganda ng boses Maganda din ang inaalok ni Satanas, kaya tignan mo ang nangyari kay Adan at kay Eva. Be not like the world. Minsan nakarinig po ako, dati pa. Pastor, wala naman masama sa mga love song wala naman masama sa mga ganyan. Tatandaan ko po si tita Wala masama sa ganun. Yung mga konting sayaw-sayaw ganyan, kasiyahan lang naman Here's the question. What would Jesus do? Would Jesus do that? Si Jesus po ba ay sasayaw sa disco platform na parang walang pinag-aralan? Na walang disiplina? Would Jesus do that? Would Jesus sing what you're singing? Would Jesus attend where you're attending? If you can find that in the Bible, bilang church, gagawin natin yon. Pero sabi sa Roma 12, talatang 2, be not conformed to this world, but be transformed in the renewing of your mind. Kaya nga mga kapatid posible may mga tuwiran, basta hindi yan ang paniniwala ko. Ito po sinasabi sa Juan 8, talatang 47. Juan 8, talatang 47, kapag hindi natin pinapakinggan ang aral ng Biblia, ito po ang sinabi ni Kristo. Juan 8:47. Sabi po ng salita ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Pastor, hindi masama yun. Kanino anak ka? Ito ang sinasabi ng Biblia Pastor, hindi masama. Saan natin makikita sa Biblia na hindi masama? Remember mga kapatid, ang ating otoridad lagi ay ang ating Biblia. Hindi ang ating emosyon, hindi ko ano yung sikat sa ating mundo. Dahil ang ating trabaho bilang mga Kristiyano is to enjoy the holiness of God and to spread the gospel of Christ. Kaya kung nagagalit sa atin ang mundo, sabi po ng Biblia sa Juan 17, basahin po natin, John 17, talatang 14. Juan 17, talatang 14. Sabi po ng salita ng Diyos, itinuturo ko sa kanila ang salita mo, napopuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo. Tulad ko na hindi makamundo. Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. So mga kapatid, marami po tayo isa-sacrifice para kay Kristo. Pero lahat ng ipinapasuko ng Diyos sa atin ay para ho sa atin ikabubuti. Gamitin po natin ating mga tenga to listen to that which is edifying from Scripture. Gamitin po natin ang ating mga bibig na awitan ang Panginoon at hindi ang mundo ang inaawitan natin. We need to use our bodies as a living sacrifice. Lastly,
Sabi po sa unang Juan 4:6, kami ay sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Nang ibig sabihin, basically as its summary, ang purpose po ng verses 1 to 6 ng unang Juan 4 ay maipakita kung sino ang nasa Diyos at kung sino ay hindi sa Diyos. Number 1, si Kristo ay nagkatawang tao. Number 2, tinatanggap natin ang aral ng banal na Espiritu. Number 3, nakikinig tayo sa apostolic gospel ng mga alagad. Kapag ang mga bagay ho nito ay hindi natin tinanggap, sabi ng Biblia, hindi tayo kabilang sa Diyos. Mga antikristo ho tayo. He that loves the world will be of the world. But he who listens to Christ no longer belongs to the world. Tayo po ba mga kapatid, may kahinaan po tayo ng pagiging makamundo? Tatandaan po natin, tayo po ay templo ng banal na Espiritu. At sa loob ng templo, lalo na sa lumang tipan, hindi mo basta-basta pwede ipasok ang anumang bagay na gusto mo. Dahil templo yon na may mga tuntunin at patakaran. So ganoon din sa atin. Bilang temple of the Holy Spirit, punuin natin ang ating mga sarili with the Word of Christ. With doctrine, with love, with faith, and the power of the Spirit. By doing so, dito natin madidiscern the Spirit of truth and the Spirit of error. Sa ganito natin paraan na malalaman na tayo po ay nasa Diyos. Kinikilala natin na si Jesucristo'y naging tao. As we pray.